So ngayon guys ay Martes. As usual, pupunta tayo ulit doon sa may free food. So bumili ako ng 2 bagong plastic bag dyan, no? Kasi kailangan yun. Nire-require nila kasi yung binibigay nila na food is nakalagay na rin sa plastic bag. Yung pila is hindi masyadong mahaba kasi malamig rin that time. Actually, 12 na nung dumating kami kasi kung natatandaan nyo, every 11 ay nagbibigay sila ng queue number dito pero hindi na kami pumunta. So dumiretso na lang kami dito ng 12 kahit na wala kaming number, no? Merong chance na hindi kami mabigyan kasi priority nila yung may queue number. Alam niyo ba na napansin ko talaga na marami ring foreigners na nakapila dito? Kasi guys, mahal ang pagkain dito sa Finland. And isang way para makatipid sa expenses ay ang pagpunta sa mga ganitong merong nagbibigay ng libreng pagkain. And also maganda rin ito para hindi masayang yung mga pagkain, no? Kasi sobrang mahal ba naman ng mga ito tapos itatapon lang nila, di ba? Sobrang sayang. So instead itapon is pamigay na lang, di ba? Sino ba naman ang ayaw makatipid, di ba? So siguro kung sa Pilipinas mayroong ganito baka ilang libong tao nang nakapila. Baka sobrang haba na ng pila. So yan guys, after few minutes turn na namin. Sinabi ng asawa ko na wala kaming number. So nagtanong sila kung sino pa ang merong number. Merong isa sa likod namin na merong number. Then the rest sa amin ay wala na. Siguro may ilan rin nakapila sa likod namin. Siguro merong mga nasa 6 or 7 katao din sila. Priority ang merong number, no? Kasi limited lang ang food packs nila. So yan guys, nakakuha kami. Merong last 3 food bag, no? Nakasali kami sa nabigyan. Kawawa yung nasa likod namin kasi naubusan sila. Olkaa hyvä. Hyvää päivää. Olkaa hyvä. Last 3. What? Only one left after me. Let's check. Something smells like an egg. Maybe here? There an egg here? No. Napay? Napay? Pima! I don't like pima. Parang pagmasa. Meat. Manok. Marinated chicken. Marinated chicken. Wow. How much is Iceland? Iceland is the best. Iceland
chicken. Wow. Tons of chicken. Aray, aray, aray. Let's go. Okay. Ko nilagay na. By the way, itong sasakyan is hiniram namin, no? Kasi, was it yesterday? We sold the car. Yesterday. Yeah, kahapon. Again? Finnish gangsters. Finnish gangsters bought the car. Mga ano, mukhang gangster yung bumili ng sasakyan namin, no? Pero parang walang alam sa sasakyan. Pero okay na yun eh. At least nabenta na yung sasakyan. And alam nyo ba? Ano? Noong isang linggo, hindi ko nasabi, no? Bumili yung asawa ko ng van. Pero inaayos niya pa ngayon. Kailangan namin ng van. No? Mas comfortable kasi ang van. Kasi malaki yung space. Tapos, pwede tayong mag-camping. Camping sa van, matulog sa van. So, dumiretso din pala kami dito sa K-Market, no? Kasi meron silang photo booth dito. Need ko kasi ng picture, no? Kaya dito na lang ako magpapapicture. Hindi ko naman need ang picture agad-agad, kaya dito na lang ako nagpapicture. Kasi ang result nito ay lalabas the next day pa. So, okay lang. Pero kung need ko ng picture agad-agad, like after 10 minutes, ganun, ay dapat sa photo studio talaga magpa-picture, no? Kasi doon, mabilis talaga, mga 30 minutes rin siguro yung tinagal namin dito kasi nag-struggle ako ng very light. By the way, ang presyo pala sa pagpapapicture dito is €9.90. Pero pag sa photo studio is mostly minimum price around €20. So, tipid na rin siya dito. So, after pa namin dyan, guys, is pinuntahan namin yung van, no? So, makikita nyo ng itsura. Parehas lang ng color nung dati naming van. Ang kaibahan lang is yung brand. Actually, sobrang mura lang nito, guys. 2005 yata ito na Ford Transit. Yes, yan. Mayroon siyang ayusin dyan. Very light. Betro to. Ang ganda pa ng ano niya, na upuan. Yung kasing Mercedes namin na van dati is year 2000 man yata yun siya. So, masyadong matanda na yun na sasakyan. Pero ito 2005, hindi naman gaano. 5 years lang yung gap nila. Pero ito maganda pa siya. Tapos mataas siya. Mataas siya. Gusto ko to. Wow, nice. Kasi, sinabi ko diba kahapon, may bumili na ng sasakyan namin, yung green namin na sasakyan ba yun? Sige ka, bagsak sa technical inspection. Oops! My phone, okay. Tapos, i-open niya sana ba? Tapos yung phone ko nasa bintana. Wala, ang ganda, tingnan niyo, gusto ko to. Ang laki ng window. Tapos, ano ba? Bakit na tayo? Out of topic. Yung sasakyan namin, may bumili kahapon, no? Tapos parang mga sila, mga gangster. Tapos nung kinuha namin lahat ng gamit ng sasakyan, so merong nakalimutan yung asawa ko, nakalimutan niya doon sa pocket ba, driver's pocket, na nandoon yung yung susi nitong sasakyan na ito. So kailangan niyang pinuntahan niya yung yung nakabili ng sasakyan namin. Tapos naghintay ng 30 minutes yata daw yun. Tapos siya ba, nagalit na daw ba. Tapos sabi niya na hindi ka aalis dito hanggang hindi mo ko bayaran ng €50. Tinakot yung asawa ko kasi nga gangster ba. Kaya yun, hindi naman pumayag yung asawa ko. Binigyan niya na lang ng Russian beer. Yung mumurahin na Russian beer. Yun, pumayag naman. Diba? Sabi ko sa inyo, maraming dito, bugoy-bugoy ba. Ay, so nice. So nice. Ang ganda pa talaga siya, ay.
Kasi yung problema ng sasakyan na ito, sabi nung may-ari, pag nung start ng winter, siya ba, matagal siya mag-start, parang ganun ba, cold start ba, yung tawag nila in English. Yun, so, sabi ng asawa ko, tinignan niya, actually, matagal niyang inisip kung ano yung problema. Sige siya isip ba, sige siya, nanonood siya sa YouTube kung ano yung mga typical na problema ng sasakyan na ito. Actually, yung asawa ko is very, knowledgeable siya sa mga sasakyan, as in, alam niya talaga, mag-ayos ng sasakyan na sira. Tapos, yun, yung problema pala is, kaya, okay. Hindog tayo. Oh. Is it gonna start? Let's try. Pray? I will be starting and you will be spraying here. Just 1 second and then wait 3 seconds. 1 second, wait 3 seconds. All right? And, 1 second, then wait 5 seconds. 3, maybe 3 Three. seconds. But I wanted to help. Hold on. No. Where is it gonna fall down? Vibration because it's outdated. Go. Spray 1 second, wait 3 seconds. Then when I'm starting, okay, no more. Don't spray. Ang sakit ng kamay ko. Ow. Ayaw mag-start ng sasakyan, no? Kasi yung diesel ng sasakyan is winter diesel, which is nag-solidify siya pag winter, so frozen ang diesel, no? Yun yung nalaman ko dito na magkaiba pala ang winter diesel at summer diesel. Ang galing. Yun, hindi mag-start ng sasakyan unless warm. Kasi ngayon is, negative 10? Negative 14, somewhere there. Ang lamig, ang sakit ng kamay ko. Nakita nyo naman na ilang minutes ko lang nilabas yung kamay ko. Ang sakit-sakit na. Hanggang ngayon, sakit. Ay. Ito yung itsura ng van. Kita natin. Tapos, dalawa yung door niya. Yun, kita nyo sa kabila. May door. And then dito din, may door. Diba? Hi guys, may papakita ako sa inyo kung ano yung binili namin para alam nyo. na minsan bumibili rin kami, no? Hindi kami palaging nandoon sa free food. So, yung binibili namin, yung mga hindi namin nakukuha doon sa mga libreng binibigay. So, for example, gatas. Yes, gatas. Tapos, ice cream. Alam niyo magkano ang ice cream na ito? Sobrang mura. Na-shock talaga ako. As in, sobrang mura. €1 and 19 cents, I think.
Pag winter, ganun yung presyo niya. Pero pag summer, nagiging ano siya, 1 euro and 49 cents. Diba, sobrang mura, 1 euro and 19 cents. Parang around 80 pesos. Tapos, 8 pieces siya. So, parang around 8 pesos each. And masarap siya, ha? Hindi siya low quality na ice cream. Masarap siya. Tapos, ito. Tingnan niyo. Sa ano to sa Lidl. Tapos, tingnan niyo, may nakasulat 2 euro. Ano to, yung parang mga mixed fruits ba? Ano ba nakasulat? May nakasulat ba something? Hindi ko alam ano yung nakasulat. Hindi ko maintindihan. Isusulat ko na lang dito kung ano mini. Tapos, meron siyang laman no, na mga fruits and vegetables. Tapos, tag 2 euro lang siya. Tapos nakalagay yung lamesa nito sa ano after ng cashier. So matapos mong bumili ng lahat ng kailangan mo, tapos doon mo pa makikita sa ano pag i-exit ka na, nandoon siya nakalagay, no. Ang galing. Para hindi siya maging competition ba nung mga normal price. Ito is parang naka-sale kasi parang hindi na maganda yung quality ganun, pero maganda pa naman quality yung iba. For example, ito. Ang laman nito, ipakita ko. Ang laman, 2 bell pepper. Actually, 3. Merong orange. So, diba? Mahal ng kilo ng bell pepper dito, eh. Pati sa Pilipinas yata mahal. Granate in Russian. Pomegranate in English. Kasi nakita ng asawa ko yung pomegranate. Sabi niya, bili daw kami kay, gusto niya ng pomegranate. Favorite yarn. Saging. Apple na malalaki. 1, 2, 3. 3 orange. 1 kamatis. Diba? Saan pa kayo? 2 euro lang. Diba, ang galing. Tsaka mabilis yung maubos, no? Buti nga, parang kalalagay lang nila, no? Mabilis yung maubos. Kasi mura lang. Pakita ko sa inyo. Diba, ang dami? Amazing. Siyempre, hindi tayo palagi naghihingi. Lalo na kung wala. Lalo na ngayon is hindi sila nagbibigay ng fruits kasi mahal nga. Hindi season ba? Kasi winter, alam nyo na. Pag winter, ganun talaga. So, ito na yun. Yan yung lahat.